Hello po mga kababayan, dito na naman po tayo. Pag-usapan lang po natin itong nangyari, ano bang nangyari noong Sunday doon sa kanilang pangalawang araw ng kanilang bicameral conference meeting. Mukha yatang si Dizon na lang ang nandun eh. Kasi tuloy, ayan, nairita tuloy si Senator Amy. Ngayon po, ang hinihingi niya ba, yung 45 billion. Parang gusto niyang ibalik yun daw na binawas ng Senado sa kanilang budget kasi daw po ay parang mahihirapan mag-implement daw po. Yung implementation, yung lagi ko naririnig, yung implementation daw po. Ngayon sabi nila, ay bakit ganoon? Ikaw naman ang nagsabi na okay bawasan. Pagkatapos ngayon, gusto mo na namang ibalik. 'Di ba? Ang mga Senado po, firm sila na ayaw ibalik. 'Di ba? Ayaw parang siguro, ayan, ngayon Monday. No, Monday. Monday diyan sa atin, ayan, na-postpone yung kanilang bicameral conference meeting. So ayan na naman, mabuti na lang may parang kumbaga naglagay sila ng extra time siguro parang nga dito sa ganitong hindi pagkakaunawaan, 'di ba? So biro mo na-postpone nila isang araw. Biro mo, gusto nilang ibalik yung 45 billion. All of a sudden, naalala nila ang impact sa economy. Naalala nila ang magiging epekto nito. Pero, nung nawala yung 1 trillion, wala man lang nakaisip nun. So mga kababayan, panoorin po natin yung kanilang mga balitaktakan nila, Senator Tulfo, Senator Amy. Natawa nga ako kay Senator Tulfo, sabi niya, dumaan din sa bidding, dumaan sa ganito, dumaan sa ganon, pagkatapos magkakasabwat pala. Parang kumbaga, ayaw nilang basta-basta lang ibigay yung hiling nitong si Dizon dahil nga po, galit na nga daw ang tao dahil sa korupsyon. Pagkatapos, gusto mo na naman ibalik ngayon, di ba? Pakinggan po natin ito mga kababayan. Nabanatan tuloy siya ni Senator Amy. I would like to direct my question to my good friend, Secretary Vince Dizon. Pakinggan niyo siya. Secretary, we invited you here to explain. Now, tell us, convince the public watching right now na itong hinihingi nyo na ibabalik na 45 billion, na ito po ay hindi insertion, na ito po ay hindi pork barrel. How will you convince us, the bicameral committee, and the people watching us right now live? Kasi kanina pa po, inoobserbahan ko, kanina pa po siguro 1 hour na, puro negative po yung tao, ayaw. Ibubulsa lang yan, balik na naman sa dati, nanakawin lang yan. Puro ganun. Walang nagsabi na good job, maganda yung patutunguhan. Wala po eh. Wala mo lang nagsabi na magdudulot yan ng magandang trabaho. Puro nanakawin, pinagluloko lang tayo. Mayroon pa nagsabi na pinagluloko lang tayo ng bicameral na yan. So, explain it to us. Tell the public, convince everybody na ito po ay hindi pork barrel, na ito po ay hindi insertion tulad ng dati, na ito po ay mapupunta sa tama, na ito po ay ika nga hindi masasayang. Kasi hindi pa tayo tapos sa flood control anomaly, eto na naman tayo. So you really, hindi mo rin kami masisi na ikaw ginigisa ngayon dito ng Senate panel dahil nga po sa tingin ng mga tao, kalukuhan po ito at tayo ay nagdadrama dito. Kaya convince this panel or this committee, convince the public na ito po ay hindi pork barrel, na ito po ay hindi insertion ng mga politiko. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Mr. Chairman, Senator Tulfo. Unang-una po, no, ang pinapabalik lang naman po ay yung nakaltas sa mga proyektong nandyan na rin po sa Senate version. So hindi po ito bagong proyekto. So therefore hindi po ito insertion. No, kasi kung ano lang po yung mga proyektong nandyan na nabawasan, ibabalik lang po yung kinaltas. Unang-una po yan. Pero at tingin ko po, unang-una, no, naintindihan ko po yung mga komento ng mga kababayan natin. No, at hindi ko sila nasisisi. Ang sabihin is, binaba na po, base sa utos at direktiba ng Pangulo, ang presyo ng mga materyales. Ito po ay i-implement ng DPWH kung mamarapatin niyo po, kung bibigyan po ng Senado at Kongreso na pagkakataon ng DPWH na i-implement ito. I-implement po natin ito bago pa ipabid ang mga proyektong to. And if I may just read, Mr. Chairman, Section 6 of the Department Order that we issued.
which reads as mandatory compliance prior to procurement. Sinasabi po dito, the bids and awards committees must, letter A, require certification from the concerned head of office attesting to the application of the updated construction materials price data. Ensure that no procurement shall commence without the certification from the head of office, and reject or return any project that is not duly certified. No procurement activity may proceed without meeting this requirement. Ibig sabihin po, i-approve po muna natin bago ituloy ang bidding para masigurado na totoo ngang ibinaba ang mga presyo ng mga proyekto bago pa ito ipabid. So ito po talaga tingin ko ang magiging safeguard natin. Pero syempre po kami po ay open sa kahit ano pa pong dagdag na safeguard kasi iisa lang naman po ang ating layunin lahat. Siguraduhin na hindi na maulit yung pagnanakaw. Lalo na dahil dito sa mga kita naman talaga natin na dati overpriced po talaga ang mga proyekto. Mr. Chair, follow-up question lang kay Secretary. Ayan. Mr. Secretary, nabanggit po ninyo na dumaan sa proseso at dadaan sa proseso po ulit, may bidding na dadaanan, etc. Ganon-ganon din naman po yung sa flood control, Mr. Secretary. Diba? Dumaan din po sa bidding, dumaan sa TWG, meron pang COA, etc., etc., may PCAB, may kung ano-ano, ang dami hong safety measures na sinasabi. Bakit po nakalusot yung flood control? Dumaan po sa bidding, dumaan sa Congress, dumaan sa Senate, dumaan sa pagdating sa district, sa bidding, etc., TWG, COA, yung pala lahat kasabwat, Mr. Secretary. So, Yun din ako natawa. Dumaan dito, dumaan doon. Yung pala lahat kasabwat. Hindi ba? O anong bagong ginawa nila para makasigurado na hindi na talaga mananakaw ang pera ng bayan? Di ba? Ang hirap nilang paniwalaan, mga kababayan. Lalo na ngayon, pabago-bago. Lalo na ito si Dizon. Mukhang nahawa na ni Bongbong na walang isang salita. Pero bibigyan mo sila ng okay na tapyasan dahil may overpricing noon. Tapos ngayon sabihin mo ay mahihirapan kayo mag-implement niyan. 'Di ba? Hindi po ako naniniwala mga kababayan na ngayon lang nila na-realize na mahirap ma-implement yan. Before yun, yung mga engineer na kasama niya naman dyan, hindi naman siguro sila kahapon lang naging engineer dyan. Ba't hindi nyo pinag-aralan yan bago mo pasagutin yan si Dizon na okay na bawasan o tapyasan dahil mayroon ng overpricing? Ba't hindi ninyo na-anticipate yan noon? So nagbigay lang kayo ng bagay, ng salita na para masarap sa pandinig ng taong bayan, ganun ba yun? Tapos ngayon gusto nyo bawiin dahil gusto nyo ibalik yung pera? Diba? So, ibig sabihin niyan, hindi talaga. Parang pinagluloko yung taong bayan. will you convince us? How will you convince the public na this is different this time? Na seryoso na po kami, na hindi na po maulit talaga, promise. Kasi mahigpit na ngayon kasi ayaw ng Pangulo. Kasi ganun din po na nakaraan sa flood control. Dumaan po sa committee, dumaan po sa bicameral, tapos ibinaba na, i-download na po kung saan-saan, may district engineer. Pero ganun din po, nakalusot. May ghost project, merong substandard. Dumaan din naman po yun sa mga bidding, dumaan sa TWG, lahat. So what's the difference, Mr. Secretary? Yung projects ngayon, itong pondo na ito, na halos the same lang pagdadaanan, is there anything extra, measure na para hindi na po talaga maulit tulad ng nangyari po sa flood control, Secretary Vince? Pakinggan yung sagot niya. Mr. Chairman, Senator Tulfo, may malaki pong pagkakaiba ngayon. Ano? Ang pinakamalaki pong pagkakaiba ngayon ay yung direktiba at ginawa ng DPWH ayon sa direktiba ng Pangulo na ibaba ang presyo ng mga materyales. So, yun ang extra na nagawa nila para hindi na manakaw. Binabaan ang presyo. Ha? Talaga lang, yun yung extra precaution ninyo. Yung mga ginawa ninyo para hindi sigurado kayo dahil ibinaba ang presyo, wala na yung mananakaw dyan? Hindi pa po ito ginagawa. Oh. Hindi pa po ito ginagawa sa tagal-tagal na sa DPWH na ibinaba at ipinareha sa presyo ng merkado ang presyo ng simento, presyo ng bakal, presyo ng buhangin, presyo ng graba. Hindi pa po ito ginagawa. Yun po ang malaking pagkakaiba, Mr. Chairman. Hindi po tinatanong ang pagkakaiba. Ang tinatanong yung extra measure po para hindi na extrang inilagay ninyong balakid para hindi madaling manakaw. Hindi po ako naniniwala na dahil ibinaba ninyo ang presyo ay hindi na mananakawan. Ewan ko sa inyo. That's all for me, Mr. Chair. Thank you. None from our side, Senator. Senator Amy?
Okay, thank you very much. Very simple question. Real talk lang po. Kasi eto nga, nandito tayo na galit lahat ng tao. Parang linoloko naman tayo nito. Kayo nagpakaltas, ipapabalik muli. Ano ba, sa loob ng 2 buwan, ipapakaltas ba ulit? Gusto ko malaman, real talk konti ilan ba talaga at alin ba yung mga project na dumaan na sa early procurement sa panahong ito? Ilan ba talaga? Meron ba na mga projects na pinag-uusapan na nasa loob ng NEP sa budget ng Pangulo, nag-undergo na ng early procurement? Meron na ba? Kasi ang balita, takot lahat. Totoo bang meron o hindi? Wala pa pong dumadaan sa early procurement dahil po hindi pa klaro kung ano yung mga proyekto talagang mapapasa. Wala pa po. Sigurado kayo, wala ni isa, Opo. zero. So wala tayong pinag-uusapan, tama po ba? Sa ngayon. Sa ngayon po, wala pa po. So, ang ibig sabihin niyan, dati-rati talagang hinahabol yung early procurement ng October para hindi ma-delay ang project kasi aabutan talaga ng tag-ulan. Hindi po ba? Tama po yun. O kung ganon, mag-a-adjust ka ng lahat ng ABC, sigurado na madidelay. Totoo po yan, Madam Chair. So, ang hinaharap Oo. natin, talagang madidelay. Opo, dahil po na-delay ang early procurement, marami pong mga proyekto for 2026 na madidelay. So, Sigurado ang po yun. hinaharap natin, talagang malungkot ang first and second and even third quarter, aabutin ng ulan. Yung tamang projection lang, kasi nag-expect ng tao, dadagdagan, papabalik mo. Pagkatapos, madidelay rin pala. Ano naman ang bisa nun? Para pa. Ang bisa po noon, matutuloy pa rin po yung mga proyekto, Madam Chair. Madidelay lang nga po dahil extraordinaryo po itong panahon natin, Madam Chair. At tingin ko po, prudent din po, tama din po, na hindi muna magsimula ng early procurement. Dahil unang-una, hindi pa po sigurado kung ano ang mga project na papasa ng Kongreso. At ikalawa, dahil nga po nagbaba tayo ng presyo ng materyales ngayong fourth quarter. Ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3 quarters worth of delay. Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary Ayan. of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat kasi pinapadagdagan mo yung budget, tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala, ano naman kami? Susunod sa iyo na kayo mismo walang tiwala sa isa't isa? Tama ba yun? Oo Yun lang nga po. naman. Salamat po if I may just respond to that po, ma'am. Unang-una po, hindi po pwedeng huminto ang trabaho sa DPWH. Napaka-importante po ng ginagawa ng DPWH. Habang ginilinis natin ayon sa utos ng Pangulo, ang departamento, hindi po pwedeng huminto. Nakita na po natin ang epekto sa ekonomiya nitong nakaraang third and fourth quarter. So we are doing the best we can given the current situation, Mr. Chairman, Madam Senator. Yes, Secretary Vince, hindi kita pinahihinto sa trabaho mo. Pinamamadalingan namin. Ikaw ang humihinto sa trabaho namin dito sa BICAM at papalit-palit ka ng sinasabi. Yun ang problema. Hindi po ako papalit-palit ng sinasabi, Madam Chair. Ako po, iulitin ko, nagpunta lang po ako dito para ibahagi sa bicameral conference yung nakikita po naming epekto nung pagpasa ng third reading version ng Senado. Yun lang po. Ngayon, Alam niyo mga kababayan, hindi naman po sinasabi ni Senator Arme na ihinto niyo yung trabaho niyo. Kasi ang sinasabi niya, wala siyang tiwala sa mga engineers niya. Hindi naman lahat. Pero ang sabi niya na kung wala ka palang tiwala, tanggalin mo silang lahat. Hindi naman sinasabi na ihinto niyo yung trabaho niyo. And besides mga kababayan, kung wala talaga silang tiwala, bakit nandyan pa sila? Kung wala silang tiwala, mahirap bang mag-hire? Mahirap bang maghanap ng matitinong engineer? So, ibig nyo sabihin, hindi nyo pinag-isipan yan, wala kayong tiwala sa engineer ninyo, hindi na bali na lang ikikip pa rin natin. So, paano yung trust ninyo sa isa't isa? Wala lang? Bahala na? Baka magnakaw, baka hindi, pero bahala na. Ano yun? Di ba? Ang layo naman ng sagot mo, hindi naman pinapahinto ikaw. Di sana para sa akin ba, pinalitan nyo na yan. Diba? Kung wala kang tiwala sa trabahador mo, tanggalin mo. Hindi naman yata tayo nagkukulang ng mga engineers dyan. Diba? Marami naman mga engineer dyan, diba? So, hindi ko pa maintindihan na sinasabi niya wala siyang tiwala sa mga engineers niya, hindi naman daw lahat. Pero yung pala, nandyan pa rin. Di ba? nasa Senado na po yan at nasa bicameral conference, nasa Kongreso, kung paano po magpo-proceed dito. At yun naman po, syempre, tatanggapin lang naman po ng ehekutibo kung ano naman po yung decision na yan. At saka, isa pa mga kababayan, kung napanood po ninyo, lagi niyang binabanggit yung economic implication, yung apekto nito sa economic. All of a sudden, naalala din niyo yung economic. Again, 1 trillion over 1 trillion. Walang nagsasalita tungkol sa economy. At all. Di ba? Ayaw niyong pag-usapan ng economy dahil alam ninyong bagsak. Pero ngayon, gusto niyong ibalik yung 45 billion. Aba,
Kasi baka raw magkaroon daw ng hindi mabigyan ng simento, meron daw mawawala ng trabaho. Eh hindi ba nung nawala yung over 1 trillion, ang daming nawalan trabaho? 'Di ba? Kulang din naman yung mga binibili nilang simento dahil hindi naman tama yung pagkakabili ng simento. 'Di ba? Dahil mga bato-bato yung iba. Kaya nga maraming standards. At wala rin namang i-build. 'Di ba? Pero walang nagsasalita tungkol sa apekto noon sa economy. Pero ngayon gusto ninyong ibalik yung sabi ninyong dapat ay okay na itapyasin na, alisin na. Ngayon ninyong gustong ibalik. All of a sudden, you care about the economy. 'Di ba? You care about the trabaho ng tao. Eh, nung nawala yung 1 trillion, ilang trabaho ang nawala? At lalong ilang tao ang namatay. You know, wag kami. Tama po. Baka hindi sila masaya, but we have to do the difficult thing. So I am very willing, Mr. Chairman, to do the difficult job. To try to see kung paano tayo makakapag-provide ng more support to economic activities, especially in the countryside. But it cannot be at the expense of people thinking that we are backtracking. Thinking Di ba? that ngayon, okay lang sa atin na ibalik yung presyong mataas. Kasi yun nga yung presyong dinatnan natin nung may korupsyon. Ang hirap himayin, tapos nagmamadali pa. Napakahirap. At hindi ko yata kayang gawin kasi nga, hindi yan yung kinommunicate natin sa mga tao. Kaya even though, and I think my colleagues will vouch for this, I'm always willing to listen. I'm always willing to listen to change my mind if I am presented with facts, with evidence that will require that I change my mind. That is our job. Hindi bagay dito yung sarado utak. So kailangan open tayo. Pero ang hirap intindihin. Yun lang talaga. So that is where I personally have difficulty. And you know that, Mr. Secretary, ikaw pa, I always listen to you. Intindihin nyo lang sana po kung gaano kahirap ito kasi the people also trust. Sabi nyo nga, it's a trust issue. Yes, and the people trust us. So we cannot just say, ibabalik yung presyo. I heard you, Mr. Secretary. Hindi totoo, ibabalik yung flood control project. I heard you. Hindi totoo. Lahat ng hindi totoo, I heard you. But simply putting back that budget sends the wrong message. And we know Correct. that. We know that. We are all communication experts in our own little way. So, yun po, if somebody can shed light, can improve this communication in the next 24 hours, then let's try to do it because no one here does not want to see countryside development. No one here does not want to support. O baka double negative, di maintindihan. Baliktarin ko na lang. Everyone here wants to support development in Mindanao, in Visayas, in Palawan, of course. Lahat, hindi, tinuro ko na kanina pa. Lahat naman gusto, pero sa panong paraan na ang tao kaya nilang intindihin na hindi natin tinatalikuran yung ating commitment sa kanila, na hindi tayo papayag na may kalokohan and all, I say all, the safeguards are there. So, yun lang, Mr. Secretary. You know,